Ayan. Hello everyone. Tayong boses guys. Salamin tayo. May gagawin ako na video para sa inyo guys. Sa mga nagtatanong kung magkano ang sahod sa Hungary. Kasi yung mga bago nating kasama dito galing sila sa Hungary guys. Actually nagawan ko na ng last video nung nakaraan pang linggo. Pero hindi ko alam yung camera ko guys. Sino ba ang marunong sa ganito? Hindi ko alam kasi mayroong mga ganyan na nakalagay. So hindi ko siya alam paano alisin. So hindi maganda yung video, nabablurred siya kapag gumagalaw ako. So hindi ko alam kung paano siya gawin. So maggamit na lang muna tayo ng telepono. So anyway, today is Thursday, May 8 dito sa France. So it's holiday dito. It's a national holiday. So wala tayong work, wala tayong pasok. And gawan ko ng video yung mga nag-message sa akin kasi napanood nila yung vlog natin, yung mga bago natin kasama dito sa bahay, nagaling sila ng Hungary. They are from Philippines guys ha, doon sila nag-apply sa Pilipinas. Kung napanood niyo yung vlog natin, wala silang placement fee. Napakaswerte nga nila no? Wala silang placement fee wala silang nagastos guys nang pumunta sila dito sa Europe. Yun lang, personal na pocket money, ganyan. Pero yung sa agency, wala silang nagastos na kasing laki ng nagastos ko bago ako nakapunta dito sa Europe. So yun, kung may mga gusto mag-apply na galing dyan sa Pilipinas, meron pala tayong mga agency dyan sa Pilipinas na nagpapaalis na walang placement fee. So yun, tiyagaan ko lang muna itong phone natin guys hanggang sa maayos ko yung camera ko. Medyo naaano din ako na parang nawalan ako ng gana na nagbablog. Napapagod kasi sa dami ko nang ginagawa, daming trabaho, di ba? So, yun lang. Tapos yung camera nga, hindi naman siya okay. So, ito, sinulat ko lang ito dito. So, in-screenshot ko. Binigyan ako ni Mirna ng copy nung kopya nung kaniyang payslip, nung kontrata niya na pinirmahan nung pumunta siya sa Hungary. So, yung basic na salary pala doon is around 240,000 forint. Yung forint is pera currency sa Hungary. So, yun guys is around 500 to 600 euro monthly ang kanilang salary doon. So, hindi siya ganun kalaki. Kasi pangkaraniwan naman yun kung magkano yung parang kasi wala nga silang placement fee, di ba? Parang si Mirna noon na nasabi ko na rin sa isa ko na vlog na parang ang binigay niya ata is 30,000 pesos tapos in-refund naman yun after a month nung nandun siya sa Hungary na. So, 250,000 foreign money, yung Hungarian money, is around 500 to 600 euro guys. So, hindi ganon kalaki yung sweldo. So, yung 500 euro is around 30,000 pesos. Yun, sa Pilipinas na pera. So, ang kagandahan lang nun, nandito ka sa Europe, you have chance na makapunta dito sa Paris, makapunta sa Spain, makapunta sa Italy, sa Switzerland, sa Germany, kapag meron ka ng legal na documents. Kasi pag sa Hungary naman, legal ka na papasok. Kumbaga hindi kagaya namin na cross country kami. Hindi kami legal na pumasok sa bansa, pero illegal from the Philippines kasi nga nag-cross country kami. Kasi alam niyo naman lahat yan, nagaling ako dyan sa Hong Kong guys. So yun, more or less 30,000 to 35,000 monthly yung magiging sweldo nyo doon sa Hungary. And sabi naman nila dito, yun naman daw is free accommodation. So, wala kayong babayaran na accommodation. Hindi kagaya sa akin sa Poland. Sa Poland ko naman is ang sinusweldo ko doon is around 70 to 80,000. Pero may sharing kami sa accommodation na around 12 or 15,000 pesos. Parang 300 zloty yan 150 zloty pala. So, tapos may food allowance din kayo. So, depende daw dun kasi parang depende, may message ako. Depende, yun ang pangit kasi pag cellphone ang ginagamit sa pag-vlog kasi nadidistract ka kapag may mga messages. So, yung food allowance naman daw, depende nga yun pala din
kung ikaw ay may pamilya, ilan yung anak mo, yung ganun. So, hindi ko siya para at least lang mayroon kayong idea kung magkano yung sweldo doon, di ba? Hindi ko ma-detalye kung ano yung mga deduction, di ba? Kasi nandun nga sa binigay niya sa akin. So, yung food allowance nakalagay dito, 18,000 for 18,000, 1,000 pera doon, no? 18,000 for rent, more or less. Meron atang 20, hindi depende nga sa sa ang tawag doon, sa status mo, kung ikaw ba ay may asawa o single ka ba o whatever, ganun. And syempre yung mga mo lang, mga bibilhin mo lang doon ay yung mga personal hygiene nyo. Yan. So yun lang, sinulat ko lang dito. Sinulat ko sa ating top percent. So yun, free accommodation, siguro it's not really bad na yung 30,000, 35,000 kung libre ka naman ng bahay, may food allowance kayo, tapos may service pala guys, libre din. Kung malayo usually naman, kung malayo yung bahay nyo, kasi kada factory naman doon pa, nagbibigay sila ng accommodation. Kung malayo yung bahay nyo sa factory na pagtatrabahuhan nyo, yun, bibigyan kayo ng bus, na free bus, ganun, na service, ganyan. So kami noon sa Poland, wala kaming ganung service. Nakikita nyo yan siguro guys, nakakamiss din yung buhay doon. Minsan pag napapagod ako, parang sabi ko, gusto ko na bumalik sa Poland. Kasi nakakamiss yung buhay doon, very, very smooth. Hindi siya guys, baga dito sa Paris, city, di ba? So hindi siya ganun crowded, and then parang hindi ganun kapagod yung kahit sa factory ka na hindi ganun na nakakapagod, alam niyo yun. Dito kasi iba ang iba ang lifestyle dito sa city. So yun lang, at least nagkaroon lang kayo ng idea kung magkano. Hindi na natin masyadong hahabaan yung ating video para hindi kayo mag-bored ba. So yun, 250,000 for rent is around 500 to 600 euro monthly. Meron kayo naman libre na accommodation, libre yung titira nyo, and meron kayong food allowance, and sa mga ganun kasi din guys, hindi naman din ganun ka tag doon. Wala nga ako sa na mag-vlog ngayon, kaya lang syempre wala nang tayong upload ilang weeks na, 'di ba? Yung hindi ganun kamahal, yun. Hindi din naman ganun kamahal yung mga bilihin doon kumpara dito guys, sa city, sa Paris. Medyo malaki nga yung sweldo dito. Super malaki din naman yung expenses, mahal ang bayad sa rent, yan. So gagawa ko na lang ulit kayo ng latest vlog kung magkano yung bayad dito sa rent sa Paris, kasi parang yearly tumataas yung renta natin. Kaya dito pati talaga trabaho ka. Kasi hindi ka kung hindi ka magtatrabaho, syempre parang wala nang pahinga, parang So, ikaw na lang din ang bahala kung paano i-manage yung mo. Hindi, meron na naman ako message. Ikaw na lang din ang bahala kung paano i-manage yung time mo, tapos yung sa sarili mo, yan. So, pag ganun to na day off, yun, doon lang namin ginagawa yung mga personal na gagawin namin, kasi umaga pa lang magtatrabaho na, yun. And, yun lang, guys. We keep going, and we keep going lang, and sa lahat ng mga nag-chat sa akin, na may reply ko naman kayo sa ating messenger. Dun sa mga pupunta dito, by June may kausap ako dyan. So, kailangan niya natin ng mga kasama ulit sa bahay. And, kailangan ko ng 2. And, pero mayroon na tayong kausap guys. Maraming salamat. May mga padating tayo galing sa Pilipinas guys. You are all welcome. And, sa abot ng aking makakaya, i-guide ko kayo. And yun lang, we keep going, and God bless us all guys. We love you all. Bye.